Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay naghahanap ng perpektong lokasyon na matitirhan sa Australia, ang isa sa maaari mong tingnan at ikonsidera ay ang lugar na ito na makikita sa Adelaide. Yan ay tinatawag na Woodcroft na may layo lamang na 20 kilometro sa Central Business District. Kumpara sa mga kalapit nitong bayan, ang mga residente sa Woodcroft ay ipinagmamalaki at proud na ligtas ang kanilang lugar. Kung ikaw ay sanay na pagkalabas mo sa bahay ay makikita mo agad ang mga kapitbahay mo, ay ibahin mo sa Woodcroft. Katulad ng ibang mga maliliit na lugar sa Western countries, ay ibang-iba ang kultura at buhay doon. Bukod sa tahimik sa lugar, ang mga tao ay gustong-gusto rin ang tatamasa nilang privacy. Kaya nang makita ng mag-asawang songkuan na merong bahay na ipinagbebenta sa lugar na yan, ay hindi sila nagdalawang isip na bilhin ito. Ayon sa isang real estate website, ang tahanan na yan ay tinayo noong taong 2000. Ito ay merong 4 na kwarto, 2 banyo at garahe na maaaring magamit ng 2 sasakyan. Hindi na iulat kung kailan sila lumipat, pero klaro na nagkaroon sila ng mapayapa at tahimik na pamumuhay kasama ang 4 nilang mga anak. Ang padre de pamilya na si Ingracio o mas kilala sa palayaw na Fred ay tubong San Jacinto, Pangasinan. Siya ay nakapagtapos ng accounting sa Far Eastern University. Hindi na iulat kung kailan at saan niya nakilala ang kanyang misis na si Erlinda. Hindi rin nabanggit kung kailan sila nag-migrate sa Australia, pero ang malinaw ay nang sila ay permanente nang nanirahan sa Land Down Under, kaagad nagtrabaho si Fred sa Bora Limited na isang construction at manufacturing company bilang isang accountant. Katulad ng ibang mga Pinoy na nakipagsapalaran sa ibang bansa, alam ni na Fred na hindi magiging madali ang kanilang buhay. Kaya ginawa nilang dalawa ni Erlinda ang lahat para mapadali ang pag-a-adjust ng kanilang mga anak. Ang kanilang pagtsatsaga ay nagbunga naman nang nakapagtapos na ang mga ito sa pag-aaral. Nagkaroon ng maayos na trabaho at halos lahat sa mga ito ay nagkaroon na rin ng sari-sariling mga pamilya. Nang empty nesters na sila o yung tawag sa mga magulang na wala ng kasamang mga anak sa kanilang bahay, ang pagsasama ng dalawa ay hindi nagbago. Saksi ang mga tao sa social media kung papaano naging maayos ang kanilang buhay. Kahit siya ay meron ng sapat na perang naipon, ang retiradong si Fred ay mas pinili pa rin na maging aktibo sa pamamagitan ng pagtanggap ng mas magaan na trabaho bilang driver para sa mga batang merong autism. Dahil sa hindi na siya babad sa kanyang desk at laging nakatingin sa mga numero, ay nagkaroon din ito ng oras para sa ibang mga bagay. Kung sila ay may pagkakataon, ang mag-asawa ay madalas na makitang nagbabakasyon sa loob at labas ng Australia. Para sa mata ng mga taong nag-oobserba, ay lagi nilang iniisip na kaya pinagpapala ang mag-asawa sa lahat ng bagay ay maaaring dahil sa paniniwala ng mga ito. Base sa mga reports, ang mag-asawang songkuan ay mas lalong napalapit sa Diyos noong nagretiro na si Fred at sila ay parte ng religious organization na tinatawag na Couples for Christ. Hindi ako pamilyar sa CFC pero sa kanilang website ay nakalagay na sila ay isang Catholic movement na may layunin na patatagin hindi lamang ang pananampalataya ng isang tao sa Panginoon pero pati na rin ang pagsasama ng pamilya nito sa pamamagitan ng pagsunod kung ano ang nakalagay sa Biblia. At kung titingnan mo ang mga litrato ni Fred ay matatawag mong isa na sa buhay nila ang layunin na yan. Kung sila ay nagpo-post ng litrato sa social media, ay lagi silang nakakatanggap ng comment na lovely couple. Sina Fred din ang takbuhan ng mga tao na may problema sa kanilang mga asawa dahil ang mga ito ay 44 na taon ng kasal. Kaya kahit ano pa atang problema ang itanong mo sa kanila ay alam nila kung paano ito masusolusyonan dahil sa tagal na nilang magkasama. Kahit noong kumalat ang virus at nagkaroon ng pandemya ay nanatiling matatag ang kanilang pagsasama. Kaya naman ang mga taong nakakakilala sa mga ito ay nagulat nang sila ay naging parte ng headlines.
Base sa ulat, noong May 2, 2020, ang isa sa mga anak ng mag-asawa ay nag-alala dahil hindi niya makontak ang kanyang mga magulang. Si Fred ay naiulat noon na 75 taong gulang na, habang si Erlinda naman ay 69 na taong gulang. Dahil sa edad ng dalawa ay iba't ibang bagay na ang naiisip niya. Tulad ng baka ang mga ito ay natumba o nagkasakit dahil sa kumakalat na virus. Kaya para makasigurado na nasa maayos na kalagayan sina Fred, ay minabuti niyang kontakin na ang mga otoridad. Ang mga officers ay nagtungo sa bahay ng mga sangkuan, pero kahit ilang beses nilang tawagin ang mga ito, ay ni isa sa mag-asawa ay hindi sumasagot. Kaya wala silang nagawa kundi pasukin ang bahay. Ngunit kahit lahat ng kwarto ay pinasok na nila, nakakapagtaka na hindi nila makita ang dalawa. Pero nang magtungo ang isa sa kanila sa garahe, ay kaagad silang napatawag sa medic. Dahil si Erlinda ay nakita nilang walang malay. Bagamat mabilis na rumisponde ang ambulansya ay hindi na rin nila ito na-revive. Kasunod ng pagdating ng mga medic sa lugar ay sunod-sunod rin ang pagdating ng mga police cars na indikasyon na ito ay hindi namatay sa natural cause. Ang police station ay nagpadala din ng helicopter sa pagbabaka sakali na baka maabutan pa nila ang salarin. Ang mga kaibigan, kapamilya at mga anak ni Erlinda ay kaagad dumating sa lugar, pero hindi sila pinapasok sa loob ng bahay para na rin hindi mawasak ang mga posibleng ebidensya. Pagkalipas ng ilang oras, ang mga otoridad ay inanunsyo na ang 69 na taong gulang na si Erlinda ay pinatay. Sa mga sumunod na araw, ang mga tao ay hindi makapaniwala sa nangyari. Ang ilan sa kanila na personal na nakakilala sa biktima ay hindi mapigilan na mag-iwan ng comments sa mga litrato nito. Ngunit mas magugulat sila nang i-anunsyo ng mga otoridad kung sino ang salarin. Ayon sa mga investigador, si Erlina ay namatay bandang 1:08 at 1:40 ng hapon. Sa police report ay nakalagay na kinailangan pa nilang gamitin ang helicopter para mabilis na malaman ang kinaroroonan ni Fred dahil natatakot sila na ito ay maaaring nakidnap. Ang mga otoridad sa Woodcroft ay kaagad ipinaalam sa ibang presinto na hinahanap nila ang matanda pati ang sasakyan nito. Sa bilis ng balita at pagresponde ng mga otoridad, si Fred ay naiulat na natagpuan sa Blacktown Rail Station na istasyon ng tren at ito ay ligtas. Ibinahagi ng mga pulis na si Fred ay papasakay na sana ng tren papuntang Richmond. Sa paghihinala na ito ang salarin sa pagpatay sa sarili niya mismong asawa, ang 75 taong gulang ay kaagad dinala sa presinto at sinampahan ng kasong murder. Ang publiko ay hindi makapaniwala na ang malaperpektong pagsasama ng dalawa ay aabot sa patayan. Ngunit kahit anong kamot nila sa kanilang ulo at pagtagpi-tagpiin ang mga lumalabas na ulat para maliwanagan kung ano ang nangyari, ay wala silang nakuhang sagot dahil ang mga investigador ay naging madamot sa pagre-release ng impormasyon dahil na rin sa gumugulong na ang kaso. Sa interview sa manugang na lalaki ni Erlinda ay binahagi nito na malungkot at nagulat sila sa nangyari. Ibinahagi rin ito na ang 4 na mga anak na mag-asawa ay pinoproseso pa rin ang nangyaring krimen dahil hindi lamang isa kundi 2 magulang ang nawala sa kanila. Habang pinaglalamayan ang labi ni Erlinda noong May 7, 2020, si Fred ay humarap sa korte sa kauna-unahang pagkakataon. Kahit hindi niya gustong mag-apply ng parol, ang kanyang kampo ay tinanggap pa rin makalabas siya pansamantala sa pamamagitan ng pagbabayad ng piyansa. Ngunit ang problema ay si Magistrate Karen Robinson ay nireject ang kanilang kahilingan. Kaya walang nagawa ang kampo ni Fred kundi maghintay ng itinakdang paglilitis. Ngunit ang trial ay hindi agad nangyari dahil na rin sa delays na sanhi ng pandemya. Dumaan pa ang halos 2 taon bago magkaroon ng pag-usad sa kaso. Ayon sa mga ulat, noong March 3, 2022, ang 75 taong gulang na si Fred ay balik korte muli dahil nagbago ang isip nito. Sa halip na dumaan sa paglilitis, ang retratong accountant ay tinanggap ang plea deal na inaalok sa kanya ng prosecutor. At katulad ng kasunduan, kapalit ang pag-ako niya ng responsibilidad sa pagpatay sa kanyang asawang si Erlinda, ang prosecutor ay ibinaba naman ang kaso mula murder sa manslaughter na lamang na merong mas mababang parusa.
Pero katulad ng nauna nangyari sa proseso, ang hinihintay nilang sentencing hearing ay hindi din nagsimula dahil na rin sa nagkasakitang isa sa mga legal representatives ni Fred. 6 na buwan pagkatapos na nangyaring delay, ang mga kapamilya ng mga sungkuan ay dumating sa korte para saksihan ang sentencing hearing na proseso para malaman kung ilang taon o dekada makukulong ang nasasakdal na si Fred. At bago ko ipagpatuloy ang video na ito ay gusto kong pakinggan mo ang sinabi ng dalawang kampo. Isang tabi ang iyong mga emosyon at tulad ng sariling salita ng judge ay magkaroon ka ng open mind. Nang magsimula ang pagdinig, katulad ng sinabi nung una, ang prosecutor na si Adrian Robertson ay ipinakita ang mga litrato ng mag-asawa at inilarawan niya ang mga itong lovely couple. Ngunit sinabi niya na bagamat ang mga tao sa internet ay hinahangaan ng mga sungkuan sa napakaganda nilang pagsasama, ang hindi na mga ito alam ay katulad lamang sina Erlina ng ibang mag-asawa. Sa mahigit 4 na dekada nilang pagsasama ay hindi na rin mabilang ang hindi nila pagkakaintindihan. Inilarawan nilang masamang tao si Fred dahil ito ay di umanong nagalit sa kanyang asawa hanggang sa mapatay niya si Erlinda. Ngunit ang pagkakataon na ng defense attorney ni Fred na magsalita sa korte ay ipinagtanggol niya ang kanyang kliyente at sinabi nito na maraming impormasyon na hindi sinasabi ang prosecutor na kailangang malaman ng mga tao lalo na ng judge. Ayon sa kanya, ang biktima talaga sa nangyari ay hindi si Erlinda, kundi ang kanyang kliyente na si Fred. Idinagdag niya na kaya lamang nito napatay ang kanyang asawa ay dahil sa di umano'y self-defense o ipinagtanggol lamang ni Fred ang kanyang sarili. At para maintindihan mo ang lahat ay kailangan nating bumalik noong 2018, halos 2 taon bago mangyari ang krimen. Nang magretiro si Fred, ang dalawa ay nag-enjoy sa pagbabakasyon sa iba't ibang mga bansa na magkasama. Nanatili silang nakatira sa kanilang bahay sa tahimik na lugar sa Woodcroft, ngunit sa halip na enjoyin ang kanilang retirement, si Fred ay bumalik sa pagtatrabaho at siya ay nakuha bilang driver. Ayon sa nasasakdal, katulad ng ibang mag-asawa, sila ay nakakaranas din ng mga problema. Pero dahil sa sila ay napapaligiran ng kanilang mga kaibigan at parte pa sila ng Couples for Christ kaya mas gumaan ang lahat. Ngunit ayon kay Fred sa hindi niya maipaliwanag na dahilan nang sumapit ang taong 2018 ay naging mainitin ang ulo ni Erlinda. Kaya para ito ay kumalma, ibinahagi ni Fred na dinala niya ito sa iba't ibang mga bansa. Pero sa tuwing sila ay babalik sa Australia ay bumabalik na naman ang pagkamainit nito ng ulo. Sinabi niya na sa mga sumunod na buwan, ito ay naging controlling sa punto na gusto nitong malaman kung saan siya pumupunta, sino ang kanyang kasama at kailan siya uuwi. Ngunit ayon kay Fred, kahit sinusunod niya ang lahat ng gusto nito, si Erlinda ay wala pa ring tigil at mula sa pagiging controlling nito, ay naging paranoid na rin ang kanyang asawa na umabot na sa punto na pinagbabantaan na nito ang kanyang buhay. Bagamat ang mga sungkuan ay matagal nang naninirahan sa Australia ay hindi pa rin nagbago ang ibang aspeto ng kanilang pamumuhay, tulad ng hindi nila isinisiwalat sa ibang mga tao ang kanilang problema. Sa pagdinig na nangyari ay nagpatotoo ang kapatid ni Fred na ni isang beses ay hindi nito nabanggit na malala na pala ang away nilang mag-asawa. Ang hipag din nito ay humarap sa korte para sabihin na hindi niya kailanman narinig ang mga itong nag-away. Bagamat wala sa pamilyang sungkuan na nakakaalam ng problema ni na Fred, ang mga kasamahan naman ng mga ito sa Couples for Christ ay pamilyar sa nangyayari sa loob ng tahanan ng mga ito. At katulad ng mga magkakaibigan, sina Fred ay binibigyan ng mga ito ng payo. Ngunit ang pagsasama ng mag-asawa ay nagiging maayos lamang ng ilang oras. At kapag ang mga ito ay nakauwi na, pagdating nila sa kanilang bahay ay wala na namang tigil ang kanilang pag-aaway. Sa lala ng kanilang hindi pagkakaintindihan, sina Fred ay nagdesisyon ng maghiwalay ng kwarto na kanilang tinutulugan. Pero kahit sila ay aso't pusa sa loob ng kanilang tahanan, tuwing sila ay lalabas ay may lalarawan mong perfect couple ang dalawa. Ang tanging saksi sa gulo ay ang 4 na sulok ng pader sa kanilang bahay.
Sa korte ay sinabi ni Fred na siya ay laging inaabuso ni Erlinda. Lagi siya nitong binubungangaan, kinukutya, nilalait at kapag hindi pa ito kontento ay tinututukan pa siya nito ng kutsilyo. At kapag wala itong magamit na bagay na maitatapon sa kanya ay kinukuha pa ni Erlinda ang sapatos nito at kahit siya ay nagmamaneho ay ibinabato at hinahampas pa siya nito. Idinagdag pa ni Fred na napilitan siyang bumukod ng silid sa takot na baka anumang oras ay patayin siya ni Erlinda dahil sa bawat kwarto ay meron itong itinatagong kutsilyo. At kung magtatanong ka kung bakit ganun na lamang ang galit ni Erlinda sa kanyang asawa, ay ibinahagi ni Fred na lagi siya nitong pinagbibintangan na nambababae. Nang humarap ang isa sa mga babaeng anak nila ni Fred sa korte ay ibinahagi nito na 2 araw bago mamatay ang kanyang ina ay naabutan niyang nag-aaway ang mga ito sa kusina. Ayon sa kanyang salaysay, si Erlinda ay nakakita ng birthday card sa garahe na naka-address kay Fred. Ang kanyang ina ay sumisigaw at sa tindi ng galit nito ay meron itong hawak na kutsilyo habang pinapalo ng tsinelas ang kanyang ama dahil gusto nitong makita ang nilalaman ng cellphone ni Fred. Ang nasasakdal ay sinabi na wala siyang ibang babae. Si Prosecutor Robertson ay hindi naman pumayag na sirain ni Fred ang pangalan ng namayapang si Erlinda. At para mapatunayan na ito ay hindi praning, ipinakita ni Robertson ang mga data sa cellphone nito kung saan makikita na kinuna nito ng litrato ang birthday card mula sa isang babae. Ngunit ang babae na nagbigay ng card ay humarap sa korte at sinabi nito na ibinigay niya ang card kay Fred 2 taon na ang nakakaraan. Ang defense attorney ni Fred ay sinabi na ang forensic team ay ginalugad ang cellphone ng babae at ang nasasakdal at napatunayan nila na wala talagang relasyon ang dalawa. Pero ang prosecutor ay hindi pa rin tumigil at ipinakita nito ang litrato ng G-string na natagpuan ni Erlinda. Kusang umamin si Fred na meron silang problema ng kanyang asawa sa kama. Hindi nito nilinaw kung ano yun, ngunit noong 2014 ay nakaramdam siya na kailangan niyang makipagtalik. Kaya kahit matinding ipinagbabawal sa kanilang grupo ang pakikiapid at pakikipagtalik sa hindi mo asawa, ay hindi yon inisip ni Fred. Siya ay nagtungo sa massage parlor na nag-aalok ng extra service at para magkaroon siya ng souvenirs sa karanasan na yun, ang dating accountant ay tinago at dinala sa kanilang bahay ang G-string ng masahista na nagserbisyo sa kanya na kalaunang natagpuan ni Erlinda na lalong nagpalala ng sitwasyon. Sa korte ay sinabi ng nasasakdal na totoo nga na nagpunta at nakipagtalik siya sa masahista. Pero yun na ang una at huling beses niya itong nakita. Sinabi ni Fred na tinangka niyang ayusin ang kanilang pagsasama kahit paranoid na si Erlinda. Sa desperado niyang pagtatangka na maayos ang lahat, ay lumapit at humingi siya ng tulong sa kanyang mga anak pati sa kanilang pastor sa Couples for Christ para mamagitan at kumbinsihin rin ito na wala naman talaga siyang ibang babae. Ngunit kahit ano pang paliwanag ng mga ito ay sarado na talaga ang isip at kumbinsido na talaga si Erlinda na nambababae ang kanyang asawa. Walang nabanggit kung sila ay dumaan sa couples therapy pero ang malinaw ay meron na palang na-draft na divorce papers at ang mga ito ay permado ng mag-asawa. Ibig sabihin, gusto na talaga nilang maghiwalay. Ang mga dokumento ay pinirmahan noong February 2020. Pero ibinahagi ni Fred na hindi nila ito naipasa sa korte dahil napangunahan sila ng pride at kahihiyan. Sinabi niya na dahil sa napakaganda ng tingin sa kanilang mag-asawa ng mga tao at idagdag mo pa na sila ay mga relihiyoso, para sa kanila ni Erlinda ay mas mabuti pang ipagpatuloy nila ang pagkukunwari na sila ay masaya kesa naman malait na mga tao lalo na ng mga Filipino. Sinabi din ni Fred sa korte na hindi niya alam kung saan nakukuha ni Erlinda ang idea na siya ay nambababae pa. Pero malaki ang paniniwala niya na merong isang tao na nag-iimpluwensya dito. Kaya gano'n na lamang ang pamimilit ni Erlinda na siya ay merong ibang babae. Noong April 30, 2020, ilang araw bago mamatay ang biktima, si Catherine na isa sa mga anak ni Fred ay nakatanggap ng text mula sa kanyang ama. Sinabi nito na kanyang ina ay nagwawala na naman at wala itong tigil sa paghampas sa kanya ng tsinelas. Ayon kay Fred, kahit siya ay nasasaktan na, ay hindi niya ito papatulan. Si Erlinda ay kalaunang kumalma pagkatapos mamagitan ni Catherine. Ngunit noong May 2, 2020, ang dating kalmadong si Fred ay sumabog na sa galit.
Ayon sa salaysay nito, habang siya ay natutulog sa kanyang kwarto, ay nagising na lamang siya dahil padabog na pumasok si Erlinda. Binato siya nito ng remote control at pinalo siya nito ng paulit-ulit gamit ang mahabang bagay. Kaya pala ito galit na galit ay dahil sa nawawalang 17,000 Australian dollars sa kanilang Westpac bank account na para kay Erlinda ay ginastos ni Fred sa babae nito. Sa pagtatangka ng papakalma ito ay lumabas siya ng kwarto at dumiretso sa garahe. Pero ang nagpupuyo sa galit na si Erlinda ay hindi lamang siya sinundan, pero wala din itong tigil sa paghampas at paninigaw sa kanya. Sinabi ni Fred na dahil sa rinding-rindi na siya, sa pagkakataon na yon ay para siyang isang maamong aso na gusto ng kagatin sino man ang nananakit sa kanya. Kaya para matigil na ang talak ng talak na si Erlinda ay sinakal niya ito. Nang tanungin si Fred kung naniniwala ba siya na nasa peligro ang kanyang buhay, ay sinabi niya na ang facial expression ni Erlinda ay parang tigre. Ibinahagi niya na maaaring nag-overreact siya ngunit para kay Fred ay ipinagtanggol niya lamang ang kanyang sarili. Nanindigan siya na self-defense ang kanyang ginawa at nagawa niya lamang yun dahil gusto na niyang tuldukan ang miserable niyang buhay kasama si Erlinda. Nang matapos ang sentencing hearing noong March 3, 2023, bago basahin ni Justice Campbell ang parusa ay sinabi nito na kailanman ay hindi tama na kumitil ng buhay ng isang tao para lamang masolusyonan ang hindi pagkakaintindihan ng mag-asawa. Pagkatapos niyan ay pinarusahan si Fred na makulong ng 7.5 years dahil kinonsidera niya na ang suspect ay malinis ang record. Wala itong criminal history at wala din itong record ng pang-aabuso. Idinagdag din ng hukom na dahil sa matanda na ang nasasakdal, ay malakas ang paniniwala niya na ito ay hindi nagagawa ng masama. Maaari na ring ibawa sa sentensya nito ang panahon na si Fred ay nakakulong. Kaya sa susunod na taon sa buwan ng Mayo ay maaari na siyang makalaya kung ang parole board ay aaprubahan ang kanyang parole. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.